Maaaring ang The Big One ay sasabayan ng bagyo. Ipanalangin ninyong lahat ng taga Davao, na lilihis ang bagyo. Dahil kung maglandfall man ang bagyo at sinabayan ng lindol, maaring magiging mas malaki ang pinsala na dulot nito. Ano nga ba talaga ang mangyayari sa The Big One? Ano ang pagkalarawan sa vision ni Miss Rudy Baldwin sa The Big One? Balikan natin ang kanyang mga sinabi noong 2019 dahil ang lahat ng ito ay mangyayari pa lamang. Sabi niya, "People from Surigao, Davao, Cebu, and nearby places, I was just a child when I saw this vision. I was only 8 years old when this vision appeared to me. Tsunami will happen when the year number 2 approaches. It may be hard to believe, but this is God's warning to us that we are just passers-by in this world. We will be tested by fear and by our faith." December 20 of 2019, Mindanao, Kidapawan, Digos, at ibang parte ng Mindanao. Kini-question pa si Miss Rudy sa kanyang mga visions na kesyo ang mga taga Davao ay nakafollow sa kanya, dahilan kung bakit minalas ang Davao at lilindulin. Phil Vox na mismo ang nagsabi na sentro ng fault line ang Mindanao. Huwag niyong isipin na hindi natin maranasan ito. Lilindol sa parting Visayas at aangat ang tubig pagdating ng The Big One. Hindi naman naabot ang lindol sa magnitude 8 sa Visayas. Nabanggit din ni Miss Rudy Baldwin na may nabiak na lupa sa Davao, na kailangan daw silang umalis muna sa lugar na iyon dahil hindi maganda ang kanyang nakikita sa biyak na lupa sa Davao. Maaring ito ay mahahati na parang kumunoy. Manalangin ang lahat na wag sana itong mangyari. Maaring ang The Big One ay sasabayan ng bagyo. Ipanalangin ninyong lahat ng taga Davao, na lilihis ang bagyo. Dahil kung maglandfall man ang bagyo at sinabayan ng lindol, maaring magiging mas malaki ang pinsala na dulot nito. Huwag daw mag-assume na hindi mangyari ito. Datapwat manalangin na lamang na hindi ito matuloy. Visayas at Mindanao ay dapat maghanda sa sakunang ito. Huwag pakampante, huwag matakot. Mga taga Mindanao, partikular ang Davao, Digos, Kidapawan, Cagayan, at General Santos, maghanda kayo. Manalangin sa Diyos, huwag magpanik at samahan ng dobleng ingat. Sa Laguna naman, nakikita ni Miss Rudy ang dalawang bahagi ng Laguna na nahati ang lupa. Ito ay isang magandang lugar na halos malayo sa Cavite. Isang lugar sa Laguna na may magagandang bahay sa loob ng subdivision. Halos sunod-sunod ang lindol sa vision niya sa Laguna. May lindol na pang 1 minuto lang at oras ang pagitan bago ito sumunod. Maraming buhay ang nawala. Isa si Miss Rudy sa mga nakaligtas sa lindol, ngunit siya ay sugatan. Sa kanyang vision, ang lahat ay biglaan lamang. Hindi inaasahan ito ng mga tao. Mangyayari ang lahat sa panahon na madilim ang langit. Maaaring ito ay mangyayari sa gabi. Ang post ni Miss Rudy noong December 18 of 2019 ay tungkol din sa The Big One. Sinabi ni Rudy Baldwin na dito makakaranas ang Luzon ng The Big One. Pero sandali lang ang lindol. Ngunit ang impact nito ay matindi. Marami ang pinsala na magiging dulot ng lindol dahil nakikita niya ang mga tao na nakadapa na sa kalye. May mga ambulansya at fireman dahil may mga sunog na gusali.
Nagkakaroon ng problema sa kuryente dahil dito. Nabanggit din ni Miss Rudy na yung dumadaan sa underpass ay maglakad sana ng mabilis. Hindi yung nasa cellphone ka na nakatingin habang naglalakad na parang model. Kung kaya naman ay may ibang daanan. Iwasan niyo munang dumaan sa underpass. Nakikita ni Miss Rudy na nasira ang LRT after ng Big One. Magulo ito pagmasdan. Sandali lang ang The Big One sa Manila, pero ang impact nito ay matindi. Maraming buhay ang nawala. Si Mayor Esco Moreno ay nakita din ni Miss Rudy. Nakakalungkot, napakalungkot. Tumulo ang luha ni Mayor Esco sa kanyang nakita. Nakita din ni Miss Rudy na nagkaroon ng high tide sa ibang lugar tulad ng Cavite at Bulacan. Nangyaring nasira ang malaking dam sa Bulacan at mataas na pader nito, kaya dumaloy ang tubig sa buong probinsya. Hindi naman masyadong mataas, ito ay parang high tide lamang kung titingnan. Hindi naman nabura sa mapa ng Pilipinas ang Luzon, ngunit nakikita niya ang mga tao na nagkakagulo pa. Mga fireman nandoon na. Pilit na pinapatay ang mga apoy, dulot ng pagsabog. Balikan natin ang overpass. Marupok na daw ito, at ito ay malapit sa SM Bikutan. Ang Manila naman ay makarecover pagkatapos ng The Big One, ngunit maraming mga politiko at mga artista ang masawi pagkatapos ng lindol. Ang mga gusali ay bumigay at gumuho. Nabiyak ang mga kalsada, mga simbahan na matibay ay nabiyak at ang mga sahig nito ay nabiyak din. Pag nasa mall kayo at naabutan kayo ng lindol, dapat ay lumabas kayo kaagad upang hindi na maabutan sa loob ng or baka pumutok ang mga wire at maabutan pa kayo ng sunog. Hindi sabay na mangyayari ang The Big One. Pwedeng mauna sa Visayas, sumunod ang Luzon, at huli na ang parte ng Mindanao. Ang pagputol ng mga puno ang isang kamalian kung bakit dinanas natin ito. Nabiyak na mga lupa ay halos lapain ang mga bahay, puno, or kung anong meron sa ibabaw. Bumuka ang lupa at nilapa ang lahat. Hindi na naging matibay ang pundasyon dahil sa pagputol ng mga punong kahoy. Sana naman ay palitan natin o tataniman ng bago kung tayo man ay puputol ng kahoy. Lalo na yung mga kahoy na malalaki. Hindi yung pabayaan lamang. Pero kung pakinggan ninyo lahat ng sinabi ni Miss Rudy, ay maari pang maiwasan ang lahat ng ito. Magtanim kayo ng mga puno, bumalik kayo sa kalikasan, at alagaan ulit ito. Sa Visayas, malungkot tingnan. Hindi lahat ng lugar ay nadamay, ngunit hindi mo maalis sa puso mo na maawa sa kanilang sinapit. Kahit sa Negros, marami din ang hindi nakaligtas. Sa Manila naman, sandali lang ang The Big One, pero malakas. Sa Visayas naman, inabot ng ilang minuto. Sa Mindanao naman ang nakakatakot. Dahil inabot din sila ng ilang minuto, halos kaparehas lang ng Visayas. Pero masyadong apektado na ang Mindanao, lalo na sa Davao at Digos, dahil sa taas o laki ng biyak ng kalsada. Yung mga nagpagawa ng bahay sa Mindanao, payo ni Miss Rudy na itigil niyo muna ito. Dahil kapag nangyari ang The Big One, masisira lamang ang mga ito at para natin hindi masayang or para na rin hindi masayang ang inyong mga pera. Walang mabura sa mapa ng Pilipinas, ngunit may parte ng Davao at Cagayan na lulubog talaga ang lupa na parang kinain papuntang ilalim.
May mga kandidato at mga sikat na tao na walan ng buhay ayon sa vision ni Miss Rudy. Maraming puno ng niyog ang bumagsak. Nagalaw ang dagat. Asahan niyo talaga na tataas ang tubig ayon pa sa kanya. Ang mga lamang dagat o isda ay nasa dalampasigan na. Kandila lang ang ilaw na nakikita ni Miss Rudy sa paligid. Walang kuryente. Mga building ay nilamon na ng tsunami. Bumili kayo ng flashlight at battery. I-charge ang mga cellphone ninyo. O ihanda ito at ilagay sa isang bag kung sakali man. Ang mga tao din daw kasi ay inabuso ang kalikasan, kaya ganito ang balik sa atin. Kaya simula ngayon, pahalagahan ninyo ang ating mga kalikasan. Maglinis ng paligid at simulan na ang pagtatanim ng mga punong kahoy bago pa maging huli ang lahat. Ang may pinaka-damage talaga ay ang Visayas, Davao, Cotabato, Jensan, Cagayan, at mga karatig probinsya. Maraming masisira sa Cagayan. Nakita ni Miss Rudy ang isang sikat na rebulto doon sa Cagayan na talagang nasira at nagkaroon ng kaguluhan. Lalo na din sa Surigao, maraming buhay ang nawala. Maraming nasira na infrastructures. Surigao Church, Mall at City Hall ay nakikita din niya na masisira. Sa Visayas naman, maraming nawawala at namatay. May nakita si Miss Rudy na banyaga o foreigner na palutang-lutang sa dagat ng Butuan. Sira naman ang mga tulay sa Cebu, bahay, bangko, mga terminal ng bus, at mga building. Nasira talaga. Nakikita din niya ang mga hospital sa Cebu na nasira din. Sa Pangasinan naman ay maraming pinsala, maraming usok na nakita si Miss Rudy. Sa Capiz at Siquijor ay madami din. Nanigas ako talaga ayon pa kay Miss Rudy. Maraming din sa Dumaguete ang naapektuhan, lalo na yung malapit sa dagat. Hindi nila inakala na magkakaroon ng tsunami sa kanilang lugar. Mas malala ang mga naapektuhan na nakatira malapit sa dagat. Umabot ang tubig dagat sa daan na parang tidal wave at naging baha. Ang bigwan na sasapitin ng Visayas ay magiging katulad lang ng Mindanao at hindi ito umabot sa magnitude 8. Ang Luzon lang ang inabot ng 8 magnitude. Huwag magpanik kung takot kang mamatay. Magdasal na habaan pa ang ating buhay na makasurvive tayo sa sakunang ito. Paalala, magdasal lamang palagi.